Sige guys, himayin natin to ng maayos kung pagbabasehan natin ang 2025 PBA Finals Game 1 at isasama sa eksena ang dalawang veteranong point guards ng TNT sina Mikey Williams at Jason Castro na hindi na maglalaro. Nagbabago ng malaki ang dynamics ng laro. Walang Mikey, ibig sabihin mawawala ang pangunahing scorer ng playmaker nila, lalo na sa perimeter offense. Walang Jason, mababawasan ang veteran leadership, composure sa church time, at secondary playmaking na madalas nilang sandalan kapag dikdikan ang laro. Epekto sa TNT kung wala si Mikey at Jason. Perimeter threat. Si Mikey Williams ang isang primary perimeter scorer nila, lalo na sa tres. Kung wala siya, sino ang pupuno? Si Calvin Aftana at RR Pugoy siguro. Pero sila kasing explosive ni Mikey. Si Pugoy pa may injury. Minsan, hindi nakapaglaro to. History na itong mga nakaraang conference, so hindi guaranteed na full force siya. Si Aftana naman na mas kilala pa sa slasher at spot ng up shooter roles kaysa sa primary shot creation. Kung wala si Mikey, mas magiging predictable ang opensa ng TNT. Playmaking at ball handling. Jason Castro, bench roll na lang siya na itong huling mga taon. Mahalaga pa rin lalo na sa late game. Siya ang nagpapakalma sa team, nag-o-organisa ng mga plays or dikdikan. Kung wala siya, mapipilitan mag-ball hat sila RR Pugoy. Pero hindi sila natural playmakers kung sila sa experience sa high pressure situation tulad ng finals. Leadership at experience. Sina Mikey at Jason syempre, parehong nakaranas na ng pressure sa finals. Lalo na si Castro, maraming beses nang nagkampiyon. Ang pagkawala nila sa Game 1 ay malaki ang epekto mentality sa team. Bakit Barangay Ginebra ang mas advantage sa Game 1? System at chemistry. Si Coach Tim Cone ay magaling mag-adjust at gumawa ng game plan depende sa sitwasyon. Kung alam niyang wala na si Mikey at Jason, kaya niyang i-focus ang depensa nila kay Pugoy at Aftana. Malaki nilang malalockdown ang natitirang key players ng TNT. Alam ni Coach Tim Cone kung paano sila sasalakayin, lalo na kung mahina ang backcourt ng kalaban. Siyempre, LA Tinoro, RJ Abarrientos sa turn and playmaking kahit limited minutes. Si LA, nasa kanya pa rin ang veteran leadership at playmaking IQ. Add mo si Scottie Thompson na kayang magdala ng bola, mag-facilitate at mga create ng plays. Mas solid ang guard rotation ng Ginebra kahit wala si Pringle, o kung limitado man, limits niya, hawak niya ang tempo ng laro. Nandyan na rin sila RJ Abarrientos, Stephen Holt, at siyempre, sino pa ba ang tatanungin natin? Japet Aguilar na nag-iisa na lang na maging sentro ng Barangay Ginebra. Kung walang elite guard defense ang TNT dahil kulang sila, mapipilitan silang mag-collapse sa loob. Pero kapag nag-collapse sila sa post defense, bubukas ang mga terador ni Coach Tim Cone. Sila Jamie Malonzo at Maverick Anmisi sa perimeter shot at siyempre sa 3 points. He never thrives in inside-out basketball, lalo na kung di sila nahihirapan mag-set ng half-court offense. Crowd advantage, lamang na lamang dyan ang Barangay Ginebra, at alam mo naman na Game 1 pa lang, karaniwan sa Ginebra fans ganado agad kung psychological pressure ang pag-uusapan. TNT will feel the heat, lalo na kung kulang ang kanilang mga veteranong leader. Lalo na, alam naman natin na crowd energy ang Barangay Ginebra ay parang 6 man of the court. Siyempre, key matchup without Mikey and Jason, Scottie Thompson at Edge Ginebra. Scottie can defend, rebound, and create plays, habang si RR Pugoy, defensive player pero limitado sa opensa. Malonzo versus Pugoy of Tana. Malonzo has the edge at athleticism at hustle plays offensively, kaya kaya niyang makipagsabayan. Siyempre, alam na natin kung sino mananig sa ilalim. Siyempre, sino pa? Japet Aguilar, Poy Eram, Brandon. Kung physical game lamang si Stan Hardinger, sayang, wala na nga siya dito. Bench depth, siyempre nandiyan si RJ Abarrientos na talagang tutulong sa Barangay Ginebra, pero limited minsan. Anmisi, Japet Jeremiah Gray at siyempre si Scottie Thompson. Mas consistent sila sa rotation. TNT magiging manipis. Depende sa younger guys like Jason Brickman kung andyan man siya, at Carl Brian Cruz for stretch plays, pero wala nga sila dito. Kayo, ano sa palagay ninyo?